from wheelchair or chair to mat tayo. Share to mat. Share to mat. Para makita nyo. Okay. So, saan ito ginagamit? Usually ginagamit ito sa mga basic street. Upper extremity strength. Para magawa nila independently, yung transfers from wheelchair to mat, kailangan malakas yung upper extremity nila. They are requisite para magawa nila to, kailangan ginagawa sila ng upper extremity strengthening exercises. Okay? So, first procedure, make sure that the wheelchair is locked. Okay? Lock the wheels. Tapos, siyempre, kunwari, marunong na mag-scoot back yung patient. Okay? Tapos, so, tatlo yung approaches dito, ha? So, you have yung anterior, posterior, and side approaches. So, yung tatlo. Okay? So, paano po yun? Ano nga po yun? Okay. So, nakapag-scoot na siya. Extend muna yung knee. Okay? So, yung iba kasi meron silang removable na armrest. For example, ito, meron siyang removable armrest. So, pwede na to. Okay? Para magkaroon ng clearance. Although, pag masyado mataas kasi yung chair, okay, pwede muna niya kukuhaan yung footrest bago siya tuloy makapag-transfer doon sa mat. Okay? So, assist na lang siya dito sa likod kakasaan ng hawak. Baka gumulong. Macho. Okay? So, for example, gagamitin ko yung footrest. Nakapag-footstep na ako, nag-extend na yung paa. Gagawin ko, slide lang ako. Tapos, shift ng weight. Then, slide. Tapos, tayo ka. Sir, paano po ba? Walang mong nakawak na Paano po pa walang nakawak na di tataon? Dapat na yung hawak. Hindi, pag walang kahawak, may iba namang methods na pwede. Pwede naman dire-diretso na pwede hindi na siya upo dito. So, mamaya papakita ko sa'yo na kahit walang hawak, pwede. Okay? So, pabalik. Okay? Reverse lang nung kanina. May wako mabuti ah. Okay? Upo muna. Tapos, shift ng weight sa sa wheelchair, tapos sa armrest. Okay? Tapos, okay mo na yung paa mo. Okay? So, paano daw pag walang hawak? So, ulit. Okay? Gumawa na. Okay? Shift mo ng weight. Kung masyado mataas, pwede naman kayo marilagay ng footstool sa baba. Okay? Para, pwede niyong upuan muna. Bawat part pa rin. Paggawa ng sarili mong wheelchair. Okay? Yun yung first method. Yung second method, yun yung side approach. Okay? So, doon din. Ulit. Tapos, okay? Lalagyan lang sa side yung paa. Tapos, okay? Para removable yung armrest niya. Yung isang kamay sa chair, yung isang kamay floor. Mas madali. Okay? Get? So, assuming wala ito ha. Assuming wala ito. Okay? Pabalik. Okay? Ang daming text ah. Pag mataas. Yung hirap niya. Ay, nila yan. Tapos, balik. No. Highlight. Okay? Sabi sa picture, hindi ito ginagawa. Kasi diba, no hip flexion, yan. 90 degrees. No hip abduction greater than 45. And no
Adduction. No rotation. Adduction, midline, and No rotation. Neutral position. Ibig sabihin wala siyang rotation. So, hindi niya ginagawa sa DHR. Ginagawa na siya sa mga SCI patients. Okay? So, next, yung Nakalimutan ko. posterior approach. So, paano yun? Okay? Yung posterior approach, okay? Gagawin niya, okay? Freedom na yun. Ay, saan? Tapos, Ay, ang hirap niya. Lulod. tapos luluhod siya. Tapos, ng leg. Dapat wala rin siyang Putre. putre. Para pag nakaganyan na siya, okay? Kasay siya. Ang hirap. Tapos, imas na ng bahay. Tapos, ayun siya, share. Pabalik. So, from the side. Okay? Kapit doon sa ano. Okay? Yun ba yung palda? Kapit siya doon sa hip. Hip. Luhod. Hip. Shift ng weight. Pivot. Tapos siya. Next, Supine. Ah, Tapos anterior. actually, Anterior. Ito pa. the choice what approach you use depends upon the capability of your patient. Kung yung position or transfer technique na may tuturo nyo sa kanya na mas madadali at siya yung ituro nyo. What I just want you to see is at least you have a choice on what technique na sa tingin nyo mas madali nyo may tuturo sa patient. Okay?